Ay, good morning po sis. Labas kayo mamaya. Ganda ng ano daw. Papasok ka sis. Hindi po. Pasok na po. Sa kabilang tao. Ayun lang ako. So, hindi ka na makapag-practice ngayon. Tapos, next week, ito pang week, balik tatlong Sunday ka wala. In short, 1 month lang mag-isa lang. Ang tawag pa na sa bukid niya is Diana Rose. Diana. Kasi ano yung matangkad ko eh. Wala matangkad na. Kasi ang haba. Sorry. Ito na lang po kasi. Ikaw. Mahabaw tangkad. Sino mahabaw yung lagi mahabaw? Sige po, dito sa iyo na kanya.
Good morning, our sister Karen, Amen. sister Nora. Let's prepare ourselves. May 1 minute pa. Amen. Amen. Let's prepare ourselves dahil tayo ay may bisita ngayon. Amen. 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 Yung mga naandyan sa CR. At saka nasa kusina. Mas maganda kasi sabay-sabay tayong magpuri. Amen. There is power in unity. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Oh, Father God, oh, Holy Spirit. Truly, Lord Jesus, that your glory, Lord, will fill up this place, Lord. We are much, much more, Lord. Marami kami, Panginoon, na magpupuri sa iyo, Lord, sa araw na to. At ang place na ito, Lord, you will fill this with your glory, Lord Jesus. Moses was filled with God's glory when he came down from Mount Sinai. That glory is the same glory that is in us. Marami tayo. That's why this place will be filled with God's glory. In the name of Jesus. Do you believe? We believe in our hearts, not in our minds. Hallelujah. Oh, Lord Jesus. Lord, before we come to your presence, oh God, we ask for thy forgiveness, Lord. We ask for cleansing right now in the name of Jesus. Now, whatever we have said, words that grieve your Holy Spirit, mga action namin na hindi tama sa iyo, Panginoon, sa iyong paningin, Lord, forgive us, Father. And we forgive also ourselves, Lord. Truly, Lord Jesus, that you are righteous. And your blood covered us, O God. And our sins, Lord, cover us, Lord Jesus. And make us, Lord, as white as snow, Lord. Hallelujah. Father God, we release your blessing right now. And let your holy angels, Lord, we may join with your holy angels to praise you, Lord Jesus, and give you glory, Lord Jesus. Lord, this room, Lord, is filled with your glory and love, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Say, praise the Lord, church. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you so much, Lord, for with your Holy Spirit that fill this place, oh God. With your presence, Lord, that fill atmosphere, oh God, in this place. Oh, we welcome you and we invite you, Holy Spirit, to flow right now. Hallelujah. Fill our hearts, Lord Jesus, with your love, with your word, oh God. Your word that you, Lord God, na i-share mo sa bawat isa sa araw na to, Lord. Na gagamitin mo, Panginoon, na mag-share ng iyong salita.
Lord, let your word, Lord, flow like a rushing wind, a rushing flow like river, oh God, Lord Jesus, in our hearts, oh God. Upang, oh God, magsilbi itong kalinisan namin, kalakasan namin, Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, Lord. O Holy Spirit, maraming salamat dahil ikaw ay kikilos sa bawat isa sa amin, O Lord Jesus. Hindi kami aalis sa lugar nito na hindi puno, Lord Jesus. Lord, your word will fill our spirit, O God. Hallelujah. Praise the Lord, church. Praise the Lord Jesus. He is good. His love endures forever. He is faithful, O God. Yes, Lord, you are so faithful. Thank you so much, O God. Lord, we pray sa bawat tatayo, sa bawat, Lord, magmi-minister, Lord, let your anointing flow right now, Holy Spirit. Lord, sa magsusunglit kay Sister Agape, Lord, let the words, let the songs, O God, fill this place, na lahat kami makapagbigay ng papuri sa iyo through this song, O God. Lord, let our joyful hearts, O God, Lord, ang aming mga buhay, iniaalay namin sa iyo, Lord Jesus. Lord, we thank you so much and we give you glory. We give you honor in the name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Can you turn to your neighbor and say, I see God's glory on your face. Amen. Kumikinang ang glory ni Lord. It's shining, shimmering, beautiful. Amen. And turn to your neighbor again. Give them a high five and say, I'm blessed to see you here. Praise the Lord. Let's be one another with the love of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So do you believe that as long as there is love, we will stand? You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will walk until we come. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will walk until He comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. One more time. You're my brother, you're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will walk until He comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. As long as there is love. As long as there is love. As long as there is love, we will stand. We will stand. Praise the Lord. Declare po natin, we will stand. Because God is love. Hallelujah. Church, are you ready to trade your sorrows for the joy of the Lord? Whatever you're carrying, lay them down before Jesus. Give your burdens to Him because He cares for you. Amen? Yes. I'm trading. I'm trading my sorrows. Yes. I'm trading my shame. Lay it all down. I'm laying it down for the joy of the Lord. Hallelujah. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness.
the Son sets free, oh, is free indeed. Yes, I'm a child of God. Yes, I am. Who am I that? Who am I that the highest would welcome? I was lost, I
We are a child of God. We are children of the Most High God. We are chosen. We're not forsaken. We are who God says we are, mga kapatid. We are not what the world says we are. We are who God says we are. Because we belong to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, yes, Lord, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. We declare, age to age she stands. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one.
is great. Thank you, Lord. Our God is awesome. Our God is big. We glorify you, Lord. We magnify you, Lord. You're so great, tunay nga, Panginoon. You are so great. You are great in our lives, Lord Jesus. You are the Lord of our lives, oh God. Oh, open our eyes to see just how big you are compared to what we're facing, God. Compared to the situation. Open our eyes to see how big you are. You're so big, Lord. You're so great, Lord. Nothing compares to you. Nothing compares to you. Nothing compares to you. Hallelujah, hallelujah. Our bodies obey your voice, Lord. We obey you, Jesus. Hallelujah. We follow you, Jesus. Hallelujah. You lead and we follow, Lord. Hallelujah. You will lead and we follow. Jesus, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your presence. Lord, we know that Holy Spirit, you are working in our lives right now. You are working in our hearts, Lord Jesus. You are touching every heart right now, Lord God. And you will never stop working in us, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord, for the finished work of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Lord, we offer to you everything. We give you all the glory, honor, and praise, Lord, because you are worthy. You are worthy, Jesus. You are worthy of it all, Jesus. The King of Kings and the Lord of Lords. You are worthy. That's why, Lord, in Jesus' mighty name, your church will say, Amen. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi lang magandang buhay, kundi maganda talaga. Diba? Dapat lagi nating titignan ang kagandahan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Minsan sabi natin, hindi naman ako maganda, pero napakaganda mo sa mata ng Panginoon. Amen? Minsan ang weather po talaga ngayon paiba-iba, pero ang pagmamahal ng Panginoon never na nagbago. Amen? Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito, God. Tunay nga na napakabuti mo, Lord. Napakalaki mo, O God, na tunay nga na mabuksan ang aming mga mata na makita namin ang kalakihan mo, Panginoong Jesus. Na tunay nga na anumang bagay, anumang problemang dumating, ikaw ang solusyon, Lord God. Ama, maraming salamat po at tunay nga na dalangin ko, Panginoon, na gamitin mo ko para sa iyong kaluwalhatian sa umagang ito na mairelay ko ang inyong magandang mensahe sa bawat isa ng may buhay, O God. At maging buhay din sa bawat isa sa amin. Ama, maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Meron po ako ikikwento. Ito po ay nadinig ko, pero totoo po, medyo nakakatakot. Pero wag po kayong matakot dahil marami naman po tayo dito.
Hindi po tayo nag-iisa. Hindi ko po alam kung narinig nyo na to, but I believe meron pa rin hindi nakakarinig. Merong isang doktora, pumunta siya sa hospital. Nadinig nyo na ba yung kwentong yun? Hindi pa po. Praise the Lord. At least bago. Ngayon, nung pumunta siya sa hospital, syempre, doktora, may kotse. Nag-park siya sa basement. Nung nag-park siya, at binuksan niya yung pinto, parang nakikita niyang merong tao at merong nakatingin sa kanya. So, natakot siya, takot na takot siya. So, ang ginawa niya, takbo kagad siya sa elevator. Pinindot niya. So, buti, nagbukas yung elevator. Pagbukas ng elevator, merong isang babae doon. So, nawala yung takot ng doktora dahil meron na siyang kasama doon, di ba? So, pinindot nila yung close. Siyempre, pumanig na yung elevator. Ngayon, nagbukas sa second floor. Nakita nila merong isang bata doon. Medyo may kalayuan pa rin sa sa pinto ng elevator. Ngayon, nung papalapit na yung bata, biglang sinarado ng doktora yung pinto. Sabi nung katabi niyang babae, "Doktora, bakit niyo sinarado yung pinto? Yung bata papasok." Sabi ng doktora, "Alam mo yung batang yun, patay na siya eh. Isa na siyang bangkay." Ngayon sabi nung babae, "Doktora, hindi niyo ba nakita buhay na buhay siya?" "Hindi, patay na siya. Actually, I was the attending physician nung siya ay mamatay." At nakita mo ba yung red tag dito? Kami mga doktor, pagka namamatay ang isang pasyente, nilalagyan namin ng tag. Tapos sabi niya, "Ay, ganun ho ba? Kasi paano ho yung red tag?" Sabi nung babae. Sabi niya, "Alam mo, kasi para malaman na patay na, talagang yun ang nilalagay namin." Tapos sabi nung babae, "Doktora, ganito ba?" Yung pala, patay din yun. Patay din pala. Praise the Lord, nakikinig tuloy ako. Actually, totoo po yan sa buhay natin. Maraming mga tao ngayon na buhay, pero patay na patay ang kalooban. Di ba? Kasi maraming mga tao ngayon na wala lang, bahala na. Pagka medyo malusog, gustong magkapayat, walang gagawin. Hindi gagawin, akala niya bigla na lang dadating. Lahat ng bagay, kailangan sadyain mo. Diba? Pag kailangan mo ng pera, magtrabaho ka. Kung gusto mong magkape, magkapera ka na lang. Diba? Maraming mga bagay na dapat nating gawin. Para bang naghihintay na lang tayo na dumating yung bagay na yun. No, alam natin na hindi darating yun kung hindi tayo kikilos. Amen? So, yung pong istoryan yun, merong kaanuhan din sa mensahe ngayong umaga. Dahil alam po natin na ilang beses na ituturo sa atin yung fruit of the Spirit at saka yung fruit of the flesh. In other words, we have looked at what the life of a follower of Christ should look. Habang tumatanda tayo sa Panginoon, dapat may pagbabago tayo. Di ba? Pero maraming nagle-claim na Christian sila, nananampalataya sila sa Panginoon, pero wala namang ebidensya. Di ba? Wala kang ebidensyang nakikita. There's no evidence that she's a Christian. We were placed into the body of Christ, di ba? Nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, naniwala tayo sa ginawa niya, namatay siya para sa atin. Nilagay tayo ng Diyos. I believe, ginagamit ang mga kapatiran, ang mga tao na makapunta dito sa church, pero of course, nasa udyok yon ng pagbanal na espiritu para tayo ay mapunta sa isang katawan ng Panginoon.
As spiritual members of Christ's spiritual body, sabi nga, we can honestly say with Paul, I have been crucified with Christ. And it's no longer that I live, but the life of Christ that lives in me. Ano yung susunod doon? And the life that I live in the Son of God, who loved me and gave Himself for me, who died for me. Diba? Pagka kasi, nandun ka na sa isang katawan ng Panginoon, masasabi na natin kasi may buhay na tayo ni Kristo eh. Pagka may buhay ka ni Kristo, hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi yung buhay ni Kristo ang siyang nagmamaniobra sa buhay ng bawat isang naniwala at tumanggap sa Kanya. Christ's death on the cross paid the price for our sins, but the old sin nature, which is the birthright of all who are born into the human race, was also crucified with Christ. At one time, before na bago tayo tumanggap sa Panginoon, bago tayo naniwala sa Panginoon, we were dead in our sins. At kalaban tayo, kaaway tayo ng Panginoon dahil sa mga kasalanan na ginawa natin. And before our salvation, we were among those, di ba? We were among those that exhibited the evil works of the flesh. Marami sa atin, even me, I'm not exempted. Marami akong mga bagay na sinasabi natin na hindi naman ganun kagrabe, pero bagay na nanggaling sa ating laman at ito ay hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Sa Galatians 5:19 to 21, makikita natin doon very evident ang trabaho ng laman, which are sexual immorality, uncleanliness, licentiousness. Sabi nga, ano ba sa Tagalog ang licentiousness? Siyempre, titignan natin sa Google. Ito yung kahalayan. Kahalayan. No, mas Tagalog si Tito Morgan yung from Pangasinan. Pero talagang mas alam niya kung paano i-sabihin. Idolatry, sorcery yung pangkukulang, hatred, contention, yung lagi kang nakikipagtalo, jealousies at outburst of wrath, selfish ambitions, dissension, hindi pagkakaunawaan, heresies, maling pananampalataya, envy, drunkenness, revelries, and the like of which I tell you beforehand. Just as I also told you in the time past, na kung sino man ang mga nagpa-practice ng ganitong mga trabaho ng laman, ay hindi makaka-inherit the kingdom of God. Sa Tagalog po, hindi maikakaila mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi-bahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas na patasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito po ay sinabi sa Galatians 5:19 to 21. Alam niyo po ba, itong mga trabaho ng laman ay ina-categorize sa 4 na categories. Kung titingnan po natin, yung una, yung sexual impurity, fornication, or sexual immorality, uncleanliness, and licentiousness. It covers premarital sex. If you want to give it kung bibigyan natin ng magandang salita, premarital sex. Kasi English, ang ganda. Pero, kalaban yun ng ating Panginoon. Talagang trabaho yun ng laman. The second category, I would call the occult. It's idolatry and sorcery. An alternative translation for sorcery is witchcraft. Akala natin, totoo po yung witchcraft, yung pagkukulam,
naniniwala po din tayo bilang katawan ng Panginoon dito na totoo po yun, marami pong mga witchcrafts na humaali-aligid dito. Kasi po, yun po ay isang napaka talagang laking trabaho ng laman. Kasi once the flesh comes into operation, si Satanas, magmubog na yan and he'll take over na sa buhay mo. It was to note that a desire of the flesh and uncounted millions are captivated in the occult because they want to find out things that God has not permitted them to find out. Going to a fortune teller is motivated by that. Naniniwala po ba kayo sa fortune teller? Ang fortune teller po ay manghuhula. Actually, hindi ko po alam kung alam nyo na. Kasi po ako po, mahilig po akong magkwento. Pagbigyan nyo na daw po kami kasi nabasa po namin sa isang pahayagan na kapag ka-senior niya, kausapin nyo ng kausapin. Makinig kayo ng makinig kasi nakaka-avoid po yun ng Alzheimer's. Totoo po. Totoo po. Kaya pag may nagkwekwento sa inyo na medyo seniors na, pakinggan nyo na lang. Huwag nyo namang iwasan. Ano, meron na po tayong Sister Lizelle, Brother Antoy, Sister Aning. I hope nanonood kayo. Alam na po nila. At yun po, nung minsan po, nung ako'y dalaga pa, kami po ay nasa Baguio. Alam niyo naman ang Baguio. Di ba ang Baguio, sabi nga, maraming nanguhula dyan. Syempre, marami na akong nakilala, marami na akong naging kaibigan. Ngayon, syempre tayo, curious tayo, ano ba yung itsura ng mapapangasawa natin? Oo, sinong hindi ganon? Hindi kayo nag-isip nung dalaga pa kayo? Hindi nyo inisip na, ano kaya magiging itsura ng asawa ko? Ngayon po, meron po akong nakilala doon, sabi niya, Cora, punta tayo dito. Kasi doon may Christ. Kasi syempre tayo, wala pa tayong buhay ng Panginoon, lahat pinaniniwalaan natin. Basta't alam nating wow. Ngayon, sabi niya, punta tayo doon sa Baguio. Alam niyo, bundok-bundok ba? Ewan ko ba noon, wala akong takot. Ngayon, pumunta kami dahil meron daw yung bolang kristal na makikita mo kung sino yung mapapangasawa mo. Ngayon, yung nagsabi sa akin pumunta kami, hindi pwede. Ako lang ang mag-isa ang nagpunta. Lakas ang loob ko, hindi kilala yung tao. Nakwento ko na naman dahil sa'yo, di ba? Ngayon, nung ando na ako, di ayun, pinaupo na ako, ganyan-ganyan. Pinakita doon sa bolang kristal, siguro naglagay lang ng picture yun. Hindi, totoo, ganun pala yun kasi hindi yun ang mapapangasawa ko eh. Hindi si Tito Morgan yung lumabas eh. Kaya sabi ko, kasi noon, sabi ko ang type ko, yung malinis bang tignan, yung ganon. Tapos, syempre, ando na yung gwapo. Hindi eh. Pero, hindi si Tito Morgan yung andon, kaya nga mali yung ano eh. Hindi totoo yung yung bolang kristal. Ngayon, nga, nagbobola lang. Nagbobola talaga. So, gano'n lang. Siyempre, nagbayad ako. Baka mami, hindi ako pauwi pag hindi ako nagbayad. Baka lalo akong maano. So, kaya, minsan sa Quiapo, hahatakin ka. Alam mo, nakita ko, ganyan-ganyan. Dito, minsan naglalakad ako, nakita yung, kasi meron akong ganon. Sabi niya, you know what? Ano yun? Tapos, sabi ko, oh, I'm sorry, it's only my God who knows my future. Tumigil na siya. My Lord Jesus. Banggitin niyo yung pangalan ni Lord. Para takot ka agad dyan. And that is the works of the flesh. Na noon, hindi pa ako Kristiyano noon na. Kasi ngayon, kahit may buhay na ng Panginoon, pati yung mga horoscope, parang sinasabing fortune teller yan eh. Kung sino man po ang gumagamit ng horoscope dito, I encourage you. Itigil nyo na po dahil hindi po totoo yan. Ang ating Diyos lamang ang makapagsasabi kung ano ang ating future, kung ano tayo, dahil lahat dyan ay nasasaad sa Biblia. Amen? But this is much the longest part. Ito, meron yung pinakamahaba na category ng yung works of the flesh. Every kind of division in the body of Christ, every kind of broken personal relationship is in the list. Let me read, ito yung hatred.
Sino po ba ang may galit dito? Wala ah. O sige. Hatred, contentions. Yun lagi tayo nakikipagtalo. Wala din. Oh, praise the Lord. Wow. Jealousies. Sigurado kayo. Okay. It's between you and the Lord. Sabihin ko lang. Outburst of wrath. Yung biglang nagalit. Kasi po ako, hindi rin. Yeah, I just want to be honest. Lumalabas din po ako. Lumalabas po yung si Cora, yung old self. Pero, hindi naman tayo nagtatagal doon because of the Holy Spirit na nasa atin. Andun siya, nagko-convict siya. Kino-convict tayo. Eh dahil tunay na may buhay tayo ni Kristo, madali tayong mag-ano, di ba? Maling pananampalataya na may buhay ka na ni Kristo pero marami ka pang dala-dala. Wala naman. Praise God. Envy. Everything that divides the body of Christ is a product of the flesh. And everything that divides homes and families is a product of the flesh. Actually, marami pong nasisirang pamilya dahil po sa gawa ng laman. Ang lalaki, sumasa kabilang bahay. Minsan naman, ang lalaki, kala mo kung sino, pagdating, alam nyo, may nadinig din akong kwento. Nadinig ko lang to, pero gusto ko ding ikwento. Totoo to eh. Kasi, praise the Lord, ang mga kalalakihan sa atin, napakaulirang mga ama. Amen. Totoo. Totoo. Nakikita natin, of course, dahil yung mga walang trabaho ko, grabe ko naman, Brother Rodin. Part-time. And then siguro, nung wala pa, I believe, nung wala pa sa Panginoon, may mga pupunta minsan sa kanan, pupunta sa kaliwa, kanan. Pero ngayon, may buhay na ng Panginoon ang bawat kalalakihan dito, bawat ama ng tahanan. I believe na talagang maayos sila. Kasi po merong ama na binibigyan na winawalang halaga yung mga asawa nila. 'Di ba? I believe alam nila na maghapong pagod ang asawa. Pero pagdating pa rin, parang hinihintay pa rin nila yung asawa nila, pagsilbihan sila, basahihin ang likod nila, masahihin ang paa nila. Marami pong ganun. Ito po yung nakakatawa minsan. Pagka nagbe-birthday ang mga asawa, sana naman bigyan ng isang bagay na, halimbawa, alas, pabango, di ba? Damit. Pero ang nangyayari, pag nagbe-birthday ang asawa, ang binibigay, kaldero, kawali. Kasi, para merong pang isang kaldero at kawali na paglulutuan, para sa benepisyo pa rin nila, hindi para sa asawa. Alam niyo po, kaya minsan ang mga babae hindi na makatiis eh. Kasi sobra na. Kaya, ngayon po. And then the final category, yung pong drunkenness, revelries, pagsasaya, hindi naman po masama magsaya. Pero minsan sa pagsasaya natin, marami na tayong nagagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ito, hindi natin alam, overeating is a work ng laman. Baka hindi natin alam. Ako po, sobra po akong kumain. Talagang sa kanin. Minsan, konti lang ang ulam, marami akong kanin. Praise God, hindi naman ako lumolobo. Eh, nung dumating yung time na kailangang mag-dieta ako, nakakasama ng loob. Kasi sa bahay, Mami, yung kanin mo. Pero magandang magsabi, si Agape, Mami, yung rice mo. Pati ba naman dito sa church? At grabe pa, May, ayak ka na naman ha, yung kanin mo, paulit-ulit na yan. Alam niyo na kung sino yun. May, ayak ka na naman. Minsan nung kahapon, buti tapos na akong kumain nung tinanggal yung kanin. Pero tama naman. Sabihin, para sa atin din naman yun eh. Kaya sabi ko nga kay Tess, di ako na-offend.
later on, marirealize mo, ay thank you Lord, may mga tao sa paligid na concerned sa health mo, di ba? Eh susunod, konti na lang isahin nyo para wala na masyadong ano. Alam niyo po na, sabi nga dito sa mga works of the flesh, meron pong isang keyword na dapat nating ibigay. Ito po ay ang salitang corrupt. Corrupt po. Anything the flesh produces is corrupt. It cannot produce anything good. Alam niyo po, minsan tayo pag pinagpipray natin ng Pilipinas, spirit of corruption, leave our country, mga ganun-ganun tayo, di ba? Pero kung tutuusin, i-rebuke muna natin yung kung ano yung nasa loob natin. Kasi marami pa rin pong bagay na masasabing corrupt din tayo. Hindi po tayo nagnanakaw, hindi tayo nagungupit. Pero yung mga gawain natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon, nakakurap po yun ng isang buhay. Amen? Kaya pag magpe-pray tayo sa mga opisyalis sa Pilipinas, itanggalin muna po natin yung, i-rebuke muna natin yung corruption sa katawan nila, sa buhay nila. Kasi alam niyo po kung bakit sila nanggaganon? Kasi yung selfless ambition. Mga inggit, gusto nila magkaroon sila ng magandang bahay, magandang kotse, maganda lahat, maraming babae, kasi hindi ka naman magkakaroon ng maraming babae kung wala kang pera, di ba? So ang gagawin nila, mangungurakot sila. Yun ay dala na rin ng mga gawa ng laman sa buhay nila. At ito po ang gusto ko ituon din. Ito po yung sinabi nga, division in the body of Christ. Kung makikita po natin sa 1 Corinthians 3:3-4, for you are still carnal. For where there are envy, strife, and division among you, are you not carnal? Pagka may mga nangyayaring division, yung pagkainggit, strife, it's carnality. And behaving like mere men. For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? Ano po ba yung carnality? Carnality, it's division. It's following fleshly leaders, di ba? Marami po sa atin na ang pinapalo na natin yung mga leaders na hindi dapat natin gawin yun sa isang katawan ng Panginoon. Parang nagiging na tayo, uy, makaganito ko, alam mo siya. Parang yun ang nangyayari. Yung mga leaders na lang ang pinupuri, which hindi po dapat. Dapat ang focus po natin pagka tayo nasa isang iglesia, ang Panginoong Jesus. Now you can receive the teaching of those men. Di ba? Siyempre, yung mga tumatayo dito sa harap, meron silang pagtuturo, praise God, at nakikita naman din natin yung mga tinuturo. But when you become a follower of men, it's carnality. At doon nagkakaroon ng division sa isang church. People can use theology in a very carnal way, pero it's the carnality. Actually, yung pong theology, yung mga doktrina, hindi naman lagi yan ang nagdi-divide ng church yan. Mga tao na rin. Sabi nga, pag naging, follower of men, trabaho yun from the flesh. Alam na natin, may nangyari na dito noon. Kung sino man yung hindi nakakaalam, mahaba pong istorya, magtanong-tanong na lang po kayo. Tsaka mahirap pong magsalita, baka mamaya, di ba? Ngayon, pagka sinasabi mo to sa isang Kristiyano o sa isang tao, minsan ganito yan. Dapat hindi ka gagawa ng ganyan. Gawa ng laman yan. Ganito, ganyan. Sabi nga marami tayong sinasabi. Laging parang we want to justify ourselves, di ba? Na parang kung hindi ka pa nakikitaan ng ganito, nandun ka pa sa trabaho ng laman, lagi mong sinasabi, hindi ko pa nare-reach yung standard na yan. Pero sabi nga ni Lord hindi naman pagkaano mo, gusto kagad ni Lord magbago ka na. Siyempre dumadating, hati tayo sa mundo, minsan nababahiran tayo ng kasalanan. Pero naman, dapat makita naman yung growth. 'Di ba? Yung pagbabago. 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 Yung p
yung pag-grow mo sa buhay ng Panginoon. At ang buhay ng Panginoon mag-grow sa iyo. Ganon, nag-grow ka sa Panginoon, ang Panginoon nag-grow sa buhay mo. Siyempre, pag nag-grow ka sa Panginoon, mag-grow din ang buhay ng Panginoon. Amen? Sabi nga, alam mo ang isang Kristiyano, pagka nakagawa ng isang bagay at hindi maganda, nag-i-struggle siya. The fact that you have a struggle may mean that you are much more than alive than other Christians who don't have any struggles. Pagka ang buhay mo, alam mo, may ginagawa ka na hindi maganda. Nandun ka, nakikiapid ka, nakikipag-relasyon ka sa mga may asawa, andun ka na nakikipagtalo lagi, andun ka na naiinggit ka. Pero pagka nagawa mo yun, pagkagagawa mo, magugulo na yung, mag-struggle ka na, di ba? Kasi merong buhay sa loob mo na nagsasabing, "Hoy Cora, mali ang ginawa mo. Bakit ka nakikiapid? Bakit ka naiinggit? Eh di ba ikaw parang tiklop tuhod ka, Lord, forgive me." Minsan pinapalipas mo yung araw dahil you want to satisfy yourself eh. Di ba? May nakagalit ka, nag-inis ka, nagalit ka. Sinasabi na ni Lord, hindi ka dapat ganyan. Actually, pagka Christian ka na, hindi ka na dapat ma-offend. Eh, pero Lord, grabe naman sila. Ang dami mong dahilan. Tapos hindi magtatagal yan, hindi ka mapapakali dahil ang banal na espiritu na buhay sa buhay mo, andun siya. Nagsasabing mali yan, Cora. At saka, para bang hindi ka makalapit sa Panginoon, nagsasuffer ka, akala nyo ba masarap yun? Pero kung hindi ka nag-struggle at ang saya-saya mo pa sa ginagawa mo, tanungin mo yung sarili mo, Kristiyano ba ako? Totoo bang tumanggap ako sa Panginoon? Kasi, tayo we believe na kapag ka tumanggap ka sa Panginoon ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong buhay mo, kailanman hindi naaalis ang Panginoon sa iyo. Makakaasa ka na pagdating ng Panginoon, you will be with Him. Amen. Pero meron din tayong disiplina. Ha? Huwag natin kalimutan yun. Merong taon na dadaan tayo sa disiplina kung binuhay natin yung sarili natin na parang on and off, Christian. Hindi ka mapapakali, ando nag-struggle ka. Pagka ngayon, ini-enjoy mo yung kasalanan, magtanong-tanong ka na sa sarili mo kung may buhay ka nga talaga ng Kristo, ng ating Panginoong Jesus. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. Actually, kahit si Paul, nag-struggle siya. Nag-struggle si Paul. Nung siya, sabi niya nga, yung mga bagay, mga mabuting bagay na gustong gawin ko, hindi ko magawa. Pero yung mga bagay na hindi maganda, nagagawa ko. Sabi niya, what a wretched. Diba? Siya. Kumbaga sa si Paul. Yun nga ang pagkakaiba natin kay Paul eh. Si Paul, nakikita natin na hindi nakagawa, na gumawa na hindi maganda, nag-struggle. Pero tayo, minsan, ay Lord, hindi pala. Marami sa atin. Kasi, I just want to be honest, dumadating yung time na ako'y naiinis, na ako'y nagagalit, na ako'y na-offend. Pero hindi ko masabi na, tao lang naman ako eh. Pero kasi yung time na pagkatapos noon, andun yung conviction sa akin eh. Minsan lang nga, napakatigas natin, ayaw kagad natin isuko sa Panginoon. Pero marami sa atin talagang ini-enjoy na. Yun ang kaibahan natin kay Paul. Yun ang kaibahan sa mga Kristiyano na ini-enjoy na yung kasalanan. Kaya nga sabi ko nga kanina, examine yourself. Ask yourself, totoo bang Kristiyano ka? Kasi ang daling magpanggap. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! Pero deep inside you, alam natin na anumang i-offer mo sa Panginoon,
na merong nakakahadlang dito na mga gawa ng laman, hindi ito makakarating sa ating Diyos. Sayang lang. Kaya yun ang burden ko din. Na dapat maging burden nyo din yung sarili nyo pag andong kayo sa sitwasyon na yun. Diba? Huwag lang yung ibang taong burden, i-burden nyo. I-burden nyo yung sarili nyo. Ulitin ko ulit, sabi nga sa Galatians 2:20, ito yung isa sa mga paborito ng the verse ng family namin. I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself to me, for me. Diba? We have been crucified with Christ. Hindi na tayo ang nabubuhay. But Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Sipin natin. Galatians 5:24, ito yung verse na gusto kong sabihin sa inyo. And those who are Christ, pag sinabi those who are Christ, those who belong kay Kristo, sa ating Panginoong Jesus, have crucified the flesh with its passion and desire. Kung may buhay ka ni Kristo, kasama ng nung pinako ang Panginoong Jesus, ang trabaho ng laman natin, yung mga passion, yung mga desires natin, kasama na yung pinako nung pinako ang ating Panginoong Jesus. Christ is coming back for those who are His. He's coming back as a thief. Hindi yung para nakawin kukunin niya yung mga Kristiyanong talagang laging kinukrucify yung gawa ng laman. Yung mga desires natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon. So here, in the definition of those whom Jesus is going to take, it's those who belong to them. Tapos sabi nga sa Galatians 5:24, alam na natin na kung sino yung mga taong kukunin ng Panginoon pagdating niya. Amen. It doesn't mean naman na mawawala ang salvation natin. Kasi we believe in eternal security. Na kailanman hindi mawawala ang salvation natin. Pero merong sinabi ang Panginoon. Na kung sino man talagang nag-sacrifice dito sa lupa, may matatanggap na reward. At yung sinabi mo, welcome my faithful servant, enter unto thy master's joy. Pero huwag natin kalimutan na meron tayong dadaanan kung i-enjoyin natin ang buhay dito sa mundo na on and off Christian. Actually, marami pa po ito kaya lang masyado na pong mahaba, may prayer and fasting tayo. Meron lang po, example na lang, ito na yung last. Sabi nga pag sinabing crucify yung work ng flesh mo, hindi naman ito, sinasabi nila, akala nila, pag kinrucify, yung papako mo din yung sarili mo dun sa cross, hindi po yun. Na talagang, crucifixion is not painless. Masakit po. Kahit hindi yung sinasabing ipako natin yung kamay natin sa cross. I don't believe it's painless for any one of us to crucify our flesh. Kasi maraming mga bagay na gawa ng laman natin na talagang ini-enjoy natin. Yun ang ipapako. Yun ang kailangang bigyan natin ng patayin natin. Minsan po, ikikwento ko ulit, meron po kaming kakilala noon na sa isang church na kung saan kami nando noon. Dalawang may edad na po sila, mga seniors na rin po, medyo malalaki yung katawan. Noong time na yon, ang topic nila is killing.
yung works ng flesh. Ngayon, di sumakay sila sa tricycle. Eh, grabe yung tricycle. Grabe yung tricycle magmaneho. Alam niyo naman mga tayo, sila yung tinatawag na hari ng daan eh, di ba? Mga tricycle drivers. Talagang ganyan, bako-bako, talagang gumagano. Eh, may edad na. Eh, nagalit na tong isa. Sabi niyo, grabe to. Eh, sabi nung katayin, patayin mo na. Patayin mo na yan. Eh, hindi, grabe. Talagang maano tayo dito eh. Baka mamaya kung ano mangyari sa atin, kung pagmaneho, baka mamaya mabungguyan, maano yan. Patayin mo na nga. Patayin mo na yan, galit mo. Eh, siguro yung driver, nadidinig, patayin mo na yan. Patayin mo, akala siya yung papatayin. Kaya medyo ingat po tayo, ha? Okay, sarili na lang natin. Napatayin na natin. Kaya ito na lang po, iaano na natin. Meron pong isang example. Ito po ay, hindi naman, yung kwentong to, hindi totoo, pero nangyayari. Kasi minsan, yung pinento mo, hindi naman talagang totoong nangyari, pero nangyayari sa labas. Parang binibigay mo lang na example. Merong isang babae na ang age niya is 20, na talagang committed Christian siya. Gusto niya talagang mag-serve sa Panginoon. Ngayon, may dumating na lalaki dun sa church. Eh, nakita siya, ang ganda-ganda niya. Ngayon talagang sinuyo niya yung babae. Hanggang sa mapamahal na yung babae dun sa lalaki. Ngayon, praise God, dahil merong isang pastor doon na concern talaga dun sa batang babae. So, kinausap siya na tingnan mo muna mabuti, totoo ba siyang Kristiyano? O nagpapanggap lang dahil, dito ka, gusto kang makita. He's just putting it on because he wants you. He wants to marry you. Now she got two options. She can crucify her flesh or not crucify her flesh. Dalawang option yun. Ano yung sinabing crucify? Kung napamahal ka na, alam mong may mangyayari. Iwas ka na. Di ba? Pero sabi nung babae, mahal ko siya. Ipako mo na yan sa cross. Crucify mo na yan. Hindi, mahal ko yan. Mahal ko siya. Tsaka gusto kong magkaroon ng isang tahanan. Gusto kong magkaroon ng mga anak. I want a home and a family. Sabi nung ipako mo na yan. I-crucify mo na yan. Pero takot ako. Ayoko mag-isa. Baka pagdating ng araw, ako lang mag-isa. Ayoko. Ipako mo na yan. Patayin mo na yan. I-crucify mo na yan. So, syempre, nakinig yung batang babae. Masakit. Napakasakit sa kanya. Sipin nyo yung mahal na mahal mo, iiwanan mo dahil may nagsabi na sa'yo, may nag-advise na sa'yo. But it doesn't last long. Alam niyo po, yung mga pag-crucify dun sa mga laman ng trabaho ng laman natin, i-crucify mo, bigay mo sa Panginoon. Sandali lang yan. Yung pain, sandali lang. And then later on, makikita mo yung resulta. It's a joy. Well, ayun po, I believe na familiar kayo sa istoryang ito at what happens pagkatapos nun. Hindi pala talagang Kristiyano. Iniwanan yung nag-aasawa din eh. Iniwanan yung family. Iniwanan yung family niya, kasama yung mga anak niya. So, ngayon, sabi niya sa yung babae. Eh kung pinatulan niya yung lalaki niya, di ba? Kaya matuto po tayong mag-crucify kahit talagang sayang-saya na tayo, tuwang-tuwa na tayo. Has that ever happened anywhere? It happens every day, di ba? Marami nangyayari every day. So, which is more painful? Dealing with your flesh or spending 15 years? Sabi nga doon sa istorya kanina, married to a man and being left with the children. And I believe na marami pong naka-experience yun dito. The question is, are you going to take God's solution? Yun po ang solusyon. Or are you going to go the other way? I-satisfy mo yung flesh mo or i-crucify mo yung gawa ng laman? God's solution is painful,
but only temporarily. It doesn't last too long. And most broken hearts spend after a year or two, di ba? O maghintay lang kayo, matuto kayong maghintay. Hindi naman po yung sa paghihintay nyo maghihintay ulit kayo bago mo kayo Hindi po ako naniniwala sa long ano ba yun? Engagement ba tawag doon? O long relationship. Kami nga po ni Tito Morgan yun, hindi nyo na itatanong. Mga 6 months lang kami naging mag-boyfriend. Pero ngayon, ilang taon na lang, mag-celebrate na kami ng golden anniversary namin. Yes, invited kayo lahat. Walang lalabas. Sa Novotel, walang bayad. Hindi. Let's pray. You're free to live the rest of your life for God. Amen? And that is tremendous. You can come to the place na kapag natuto tayong ipako natin ang laman, ang gawa ng ating mga laman. We can come to the place where sin no longer dominates you. Yun ang dapat nating matutunan. To crucify the works of your flesh. Amen? Amen. Marami pa po, pero sa susunod na lang po. Thank you, Lord. So let's bow down and let's pray. Father, we thank you. We thank you. We thank you, Lord. Tunay nga, salamat, Ama. Maraming salamat sa muling, Lord, ipaalala mo sa amin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na ayaw mo sa bawat buhay ng mga anak mo, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na napakasakit kung ipapako po namin ang mga bagay namin. Ayaw ipako, but Lord, we know, Lord, na kapag ito'y ginawa namin, everything will be okay, Panginoong Jesus. Everything will be okay dahil ikaw ang siyang magtataguyod sa bawat isa sa amin, Ama. Maraming salamat, Ama, sa lahat. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord.